Hi guys! Welcome to my mini vlog. Once in a blue moon ko nga lang mabilhan itong aking anak. Kaya naman nung magkasahod talaga ako sa Facebook guys. Charot! Hindi sa gano'n, nung magka-budget nga kami ay sinama ko 'tong mag-ama ko dito sa SM. Dahil matagal na nga nagrereklamo yung asawa ko na puro na lang daw sa'min yung mga nabibili namin. Yung sa anak namin, eh, matagal talaga bago mabilhan ng sandal or ng sapatos. Eto nga suot niyang sandal ay ibinigay pa yan ng kaopisina ko na pagliitan na daw yan ng anak niya. Sabi nga ng asawa ko ganyan din daw yung bilhin naming brand, eh, di pinagbigyan ko guys. Base nga sa itsura nitong suot-suot ng anak ko, alam niyo na kung anong brand yan guys. Kaya naman pagdating namin doon, nagulat talaga siya kung magkano yung presyo. Kaya naman umatras siya, sabi niya ilang sandal at shoes na nga raw mabibili namin sa presyo na yan. Kaya naman bumalik kami dito sa mga pambatang sapatos at sandals. At eto ngayon nakita namin, mura lang siya guys, matibay din siya. Tapos may dagdag pa isang tsinelas ang nabili ng anak ko. Kaya naman ayan, excited talaga siya na nagbuhat. Nagpursige na nga rin talaga ako mabilhan ng sandal itong aming anak dahil guys, talagang hindi ko siya nabibilan hanggat hindi pudpud yung kanyang sinusuot. Kita niyo naman ang kasiyahan ng anak ko habang nakasakay sa escalator. Sabi ko nga nanay na talaga ako dahil masaya na rin ako kapag sobrang saya ng anak ko. Ayan, sabi nga niya picturean ko daw siya dyan sa may globe ng SM. Paglabas nga namin sa SM store, may nakita siyang tindahan nitong mga candies at gummies at nagpabili nga siya sa papa niya. Hindi naman siya mahilig guys sa mga candies. Yun nga lang, siguro natutuwa siya sa kulay nitong mga gummies na to. At dahil hindi nga siya mahilig, syempre sa nanay yan mapupunta. Charot! Habang nag-iikot nga kami para maghanap ng makakainan, may nakita kami dito na palaruan na mayroong mga dinosaur. Eh, paborito niya yan, kaya naman nagtanong ako kung pwede yung anak ko. Yun nga lang, hindi daw siya pwede dahil 3 years old pa lang. Parang 5 years old ata ang pwede guys. Correct me if I'm wrong. Ay, may pag-English. At sa pag-iikot nga namin guys, sobrang pagod na at gutom na rin talaga kami. Kaya naman nung makita namin tong kainan na to, dito na nga kami pumasok. Sabi ko sa asawa ko, sulit naman yata kasi nakita ko yung mga picture, parang masarap naman yung mga pagkain nila. At pagdating nga namin sa loob, binigyan niya kami ng table at ng menu. Sabi ko sa asawa ko, siya nang bahalang pumili ng kakainin namin. At nung makapag-order na nga kami, ay naghaharutan yung mag-ama ko habang nag-aantay ng aming pagkain. Pinagalitan ko nga asawa ko dahil natututo yung anak kong gumamit ng kutsilyo at ayan, gusto rin gayahin yung ginagawa ng tatay niya sa kanya. Pag magkakasama nga kaming tatlo, mas higit ang stress ng tatay niya kaysa sa akin guys. Ako tinatawanan ko na lang kaysa mapagod o kakasaway. Ay, ay. Pero ang totoo, gutom na talaga yung papa namin kaya naman stress na stress yan sa anak niya. Ayan nga, dumating na yung pagkain namin. Ang in-order nga ng asawa ko, eh yung kare-karing paborito niya. Sa akin naman, in-orderin niya ako na may sabaw. Dahil paborito talaga ng anak ko yung sinigang na baboy at meron din kaming crispy pata. Pero maliit lang yung crispy pata. Parang good for two lang naman siya. Ang feeling ko nga kukulangin nga kami ng kanin, guys. Syempre, kanin is life talaga sa atin, di ba? Sabi ko nga sa asawa ko, dapat pala dinala ko yung kanin na sobra namin. Siyempre nakatipid pa sana kasi mahal talaga yung kanin dito. Sabi ko, ang dami pa nating ulam kulang ng kanin. Kaya naman nag-order na lang yung asawa ng pandalawahang tao ulit na kanin. Kapag nga umalis kami ng bahay at alam kong kakain kami sa labas, hindi talaga ako nawawala ng baon na kanin dahil alam ko, kanin is life sa amin. Kahit yung anak ko nga dahil sinusubuan ko na lang siya, hindi ko na binigyan ng sariling pinggan dahil sabi ko magkakalat lang talaga siya diyan. Kanin at sabaw lang ng sinigang yung pagkain niya diyan. Pero minsan sinusubuan ko rin ng konting crispy pata dahil medyo matigas nga siya guys. Ay siya nga pala guys, ang video na to napakatagal na nung May pa yata to. So mahigit isang buwan na. Hindi ko lang talaga siya na-edit dahil sobrang busy talaga sa trabaho. Tapos gabi na rin ako nakakarating, so pagod na, wala na talagang time mag-edit. Kaya ngayon lang ako nagka-time mag-edit dahil day off nga. Balik tayo dito sa asawa kong sobrang busy sa pagkain. Sabi ko nga sa kanya, salitang kaya magsubo dahil hindi ako nabubusog. Dahil itong anak ko, gusto, hindi tumitigil kakasubo. Gusto siya lang yung sinusubuan guys. Dahil nga may sabawang ulam, talagang sunod-sunod. Halos nilulunok niya na lang. Nagmana ata sa akin to sa katakawan. Charot! Pero usually guys, tuwing lalabas kami or kakain kami sa labas, na-realize ko parehas lang pala yun guys. So eto na nga, kapag talaga lumalabas kami, itong asawa ko talaga yung nag-aasikaso sa anak ko. Ako talaga yung nagpapakabusog lang guys.
Nagkataon lang talaga 'to dahil napaupo ako dito sa mahabang upuan kaya naman sa'kin tumabi yung anak ko at siyempre ako'y masusubo. Ayan na nga at naubos nga namin yung crispy pata diyan guys. Eto yung buto niya, isinubo ko sa anak ko, kinagat naman niya. Sabi niya nga sa'kin, "Matigas ma." At nung patapos na nga kaming kumain guys, tinawag ko na yung waiter at tumingin na kami ng bill. Meron pa pala kaming order diyan na halo-halo. Sabi ko nga, i-take out na lang namin dahil hindi talaga kaya, busog na busog kami. Tingnan niyo naman yung asawa ko, tuwing talaga kakain kami kahit saan, nililigpit niya talaga 'yan, ta's pinupunasan yung mga kalat namin at pinagpapatong-patong niya yung mga pinggan at yung mga platong ginamit namin at mga kutsara at tinidor. At habang nagliligpit nga siya, ayan, kinuha niya yung buto nitong crispy pata. Binalot niya ng tissue at idadalhin niya daw sa bundok para sa mga aso. Sabi ko nga sa kanya mag-aaway-away yung mga aso doon dahil iisa lang yung buto niyang dala. Lalo na't literal na buto na lang talaga yan guys. Dahil sinimot ko talaga ang laman. Syempre, hindi tayo pwede magtira. Dahil sa sobrang sipag nga nitong asawa ko sa pagligpit ng kinainan namin, gusto ko nga manghingi ng discount sa waiter. Pero naisip ko, ano kaya kung maghugas na lang siya doon sa kusina para naman wala na talaga yung bayaran. O siya guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.